Magandang balita! Sa wakas, matutuloy na ang pagkakulong kay Bongbong Marcos matapos sa publiko ang mga ebidensya ng paggamit niya ng ilegal na droga. Hindi na makakatakas sa batas si Marcos at muling magsisilbing paalala ito sa lahat ng pantay-pantay na pagtupad sa batas. Sa paglantad ng mga ebidensya sa publiko, muling nabuhay ang pag-asa sa hustisya at katarungan. Ito ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagpapananggot sa mga pinuno na lumalabag sa batas at sa kanilang tungkulin sa bayan. Nagbibigay ito ng halimbawa sa panibagong yugto ng paglilingkod ng bayan kung saan ang lahat ay pantay-pantay sa harap ng batas at ang kapakanan ng sambayanan ay nasa unahan. Sama-sama nating salubungin ang pagbabago tungo sa isang mas maayos at makatarungan na lipunan. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga tuliyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Yang o RTVM, ayan, pinakita dito ang distribution of certificates ng land ownership nga. Lupa ninyo, hindi ninyo mapagbilian. At siguro, pag wala na kayo sa mundo, ang sinabi ko during the cabinet meeting, we were discussing about it. And I told them, kung ipagbili ng mga anak ninyo, apo ninyo, milyon na yan. Ang sinabi ko sa cabinet, at least kayo, in your lifetime maybe, or yung mga anak ninyo, apo, makatikim ng pera. Yun ang konsuelo ko. Okay, mga kababayan, so nakita nyo, nakakalungkot dahil nga binawi ng gobyernong hinayupak na ito ang lupa ng ating mga katutubo, mga tribong ate. Kaya mga palangga, isang araw noong March, I think 24, ay bigla na lang hindi pinapasok itong ating mga kababayan, itong ating mga tribo na yung mga lupang yan ay minanapan nila sa kanilang mga kanunuan sa halip na mamuhay sila ng maayos ay binarakadahan. Okay? Dinlagyan ng mga barikada ng mga kumuha, okay, o pinaburan ng jutang-jin ng gobyernong ito na mga developer. So yan dapat ang alamin natin o ng mainstream media kung sino ang taong nasa likod niyan. Kasi baka mamaya si Kuting Jr., si Lisa Tanas, si Tambalos Dos, yung mga kaibigan nila ang nagmamay-ari ng developer company na yan. So nakita ninyo kung paano nila pahirapan itong tribo na ito, itong ating mga kababayan, binigay na yung lupa, binawi pa ng mga jutang ginina. So ganito po kalupit ang gobyerno ninyong bangag na bangag. Imagine nyo mga kababayan, binigay na, sertipikado na and everything, pinalize na ng gobyerno, pero binaliwala nila, tinarantado nila yung legal na pamimigay. Okay? Na pamimigay, actually, hindi binigay sa kanila ng gobyerno kasi kanila naman talaga yun. Kumbaga, pinatituluhan para legal na hindi sana mabawi sa kanila o hindi maland grab o hindi ilitin o ano man ang mga terminology ng mga mapang-ape, ng mga walang hiyang developer na yan dahil nga ito ay para sa kanila. Inaprubahan na yan eh. 'Di ba? May papeles na. Pero bakit binabawi ngayon ng bangag na gobyernong ito? Hindi gagawa ang DAR ng ganyan, mga palangga. Hindi nila gagawin yung mga ganyang pagbawi o pagsawalang bisa o pagbali ng batas kung walang ubas-bas ng ahas o ng mga ahas sa lipunan o sa gobyernong ginagalawan ninyo na again, hindi lang pagbabawi kundi ang pagbala sa inyo sa gera. Imagine ninyo, kinansilan na lang ng ganun-ganon. Anong klaseng demonyo? Okay? Anong klaseng ahas ang meron ang gobyernong ito? Pero syempre, hindi na tayo mag-wonder kasi nga bangag na bangag ang presidenteng ito. So ngayon mga palangga, sana maging ang investor ng Lola. Thank you. So sana maging instrumento kayo para ipakalat yung issue na yan
dahil yan po ay panggigipit ng hayop na gobyernong ito. Asa na yung CHR? May nagbasa ko. Ang human rights. Ngayon, palangga. Napag-alaman ko, bago tayo mag-vlog, ay talagang pinapahunting ako ng gobyerno ni Marcos Jr., ni Lisa. Hinahunting nila ako para gorgorin kasi naaalarma sila sa mga sinasabi ko ditong pasabog o yung mga ebidensya. So, natatakot ba tayo? Hindi. Okay? Sabi nga natin, kung lalaban yung mga buwaka ng inang yan, ng one-on-one, bakit hindi? Pero traidor. Ano ang laban ng isang alindog ko, mga kababayan? Isang babae, isang alindog ko. Kung ang mga inutusan ni Lisa ay manggugurgur, may dalang pusil at kung ano-ano pa. Okay? So ayaw nilang malaman ninyo ang mga susunod na mga ebidensyang ipapalabas ko. Okay, nasa part 1 pa lang tayo. Kung natatandaan ninyo na kinukwento ko sa inyo nung ako ay unang lumabas nung Agosto dahil sukang-suka na ako sa kababayan ng gobyernong ito at pag-aaway nila sa loob, August of 2022. Ikinuwento ko sa inyo in 2022 na even mga celebrities, even mga backlosh na mukhang ibos na nakapaligid kay Lisa Tanas na nang i-scam sa pera ng bayan. Okay? Nagpapalit ng mga etiketa. Okay? Na mga available sa SM mall ang mga paninda tapos pinapalitan ng etiketa para kunyari design ng mga putang inang ito. Kasama yan, yung mga scammer na yan, kasama yan sa nang kikinabang ng pera ng bayan at alam nila na ang gobyerno ni Kuting ay pulboron. Ang gobyerno ni si Kuting mismo ay durugist, pulborinista, lahat. Kung natatandaan nyo, merong kaibigan kakilala si Kuting na nagpakita sa akin ng letrato na kung saan bangag-bangag silang lahat. Ito yung mga alta-altahan. Remember that? Okay. Napag-alaman natin, mga kababayan, na noong 2012, okay, nung si Kuting ay senador, si Kuting, 2012. Oh no, hindi pa siya senador, 2010 to 2016 pala siya nagsenador, okay? Si Kuting nung 2012 na siya ay bangag na bangag at halos araw ay nakikipag-session sa mga artista. Okay? Na itong mga artistang to nabanggit na nga ito, di ba? Pero hindi natin siya babanggitin kasi nananahimik naman. But for the heck, para maipakita natin sa inyo, itong mga kasesyon ni Marcos Jr., kasi ito yung artistang ito, sinira nila ang buhay. Dahil, well, I may say na adult naman itong artistang to. Well, sinira na nalulung sa Coca-Cola. So, ngayon, noong 2012, ayon sa ating impormasyon, alright, si Kuting ay huhulihin na sana kasama itong artistang ito. So, huli na siya, may order na po, actually hawak ko. Alright? So, nung time na yon, dapat ay i-raid na siya kasi meron ng pre-operation report na positive na si Marcos Jr. ay isang bangag na bangag sa pulburon. Panahon ito ni Noynoy. So, nung time na all set up na, mga kababayan natin, nung time na huhulihin na itong walang hiyang ito, dahil itong si Marcos Jr., dahil nga kompleto na yung pre-operational report, lahat ng background na kung siya ba talaga ay involved sa pulburon, meron ng operational plan, meron na silang ginawa mga assessment na just in case tumakbo si Kuting, di ba? Saan pupunta? You know, lahat ng mga bagay ay na-set up na. Lahat, contingency plans, post-operation, kung anong mangyayari kapag hinuli na si Kuting. Lahat po, kompleto na sa coordination niya mga yan. Okay? The problem is, during that time, okay, ito yung sinasabi ni Pangulong Duterte, hindi si yung Claudine, hindi si Claudine. That's not irrelevant yan palangga. So ngayon, during yung sinabi ni Pangulong Duterte sa Maisog na nakita niya sa PIDEA report na si Marcos Jr. ay isang durugista, isang pulburonic. Totoo. Yung sinabi ko sa inyo na lumuhod si Amy Marcos sa Pangulong Duterte na wag na
hulihin si Kuting o wag na siya isama doon sa pulboronic list, sa narco list. Totoo yun. Kasi napaka-reliable ng ating impormasyon na nakuha doon. At dito sa ipapakita natin ebidensya sa inyo ay magja-jive lahat. So, nung panahon ni Noynoy, isa sa kabinete ni Noynoy ang humarang dito. Okay? Maari, okay? Hindi natin muna siya bibigyan ng pangalan, pero maaring business partner ni Lee Satanas. Kasi napag-alaman natin na pinigil, ginawa ng paraan para wag matuloy at hindi tuluyang mapahiya si Marcos Jr. na siya po ay pulboronic. Na siya ay nasa narco list talaga. Nandoon talaga siya. Mga kababayan, nandito po ang confidential report ng PDEA na hawak ko sa inyo. Ipopost ko to sa Twitter mamaya para may kopya kayo, hindi yung ganitong klaseng papel. Baka sabihin nyo ginawa-gawa ko lang. Okay, ipapakita ko sa inyo ang original copy. Okay? Sa Facebook, ititwist, bahala na kayo i-upload nyo lahat. Mag-stitch kayo sa TikTok, it's up to you. But this document na hawak ko makapagpatunay na ang sinabi ni Duterte ay totoo. Na si Marcos Jr. ay kasama sa listahan ng mga nagpupulburon ng PDEA. Ito po, nakalagay dito sa confidential report, Republic Act, ito, PDEA. Ayan, 2 page po yan. Alright? PDEA, okay? Basahin ko na lang para bonggang-bongga. Republic of the Philippines, Office of the President, Philippine Drug Enforcement Agency, Intelligence and Investigation Service, NIA Northside Road, NGC, Barangay Pinyahan, Quezon City. Andyan ang logo ng PDEA, mga pabalangga. So ito ay, sa the last minute, may kumausap sa akin na, Maharlika, wag mong ipakita ito, hindi yung nagbigay sa atin, wag mo ipakita sana ang ebidensya from the PDEA kasi lalo kanilang tatargetin at papatahin ka, hindi ka sisintahin ng mga ito. Sabi ko, kahit napakita ko hindi, papatahin din naman ako ng mga yan kapag ginusto nila at nakapag-tsempo yung mga hayop na yan. Sabi ni Kate Watson, ilabas na yan para mapahiya ang mga Marcos. Yes, pupost ko to later after ng vlog natin. Okay? Ito, ulitin natin, confidential. Republic of the Philippines Office of the President. Okay? Ito'y alam ni Noynoy nung time na siya ang presidente. Right? Hindi ko alam bakit hindi nila inisplok to at ginamit nila nung 2016 election ng presidente at even nung 2022. Kasi nga, alam niyo na kung bakit hindi ginamit. Kasi pala, pare-pareho silang dilawan-pulawan. Pre-operational report, control number, okay, blank. Dated March 11, 2012 pa lang dapat ay nasa nakalaboso na si Marcos Jr. 2012, that's the date. Okay, yan. Okay. Ngayon, number 1, Unit Office Intelligence and Investigation Service. Name of the target. No alias. First na nakapangalan na binura ko na hindi na natin siya isasama. Pero ano natin, i-upload natin ito mamaya. Blank, artista, and Bongbong Marcos Jr. Bongbong Marcos and Bonget and some unidentified male and female cohorts. Ito po ay order para i-arestuhin sila dun sa kanilang rumbuhan kung saan sila ay nagpupulburon. Okay? Name of the target, blank, the artista, and Bongbong Marcos and Bonget at Bonget o alias Bonget and some unidentified male and female cohorts, Filipino. Okay? Yes. Specific area of operation, NCR, National Capital Region, Makati City. Nakalagay dito, summary of information. A confidential informant personally appeared before this office and reported that a group of showbiz and politically affluent personalities are frequently using illegal pulburon, okay, inside Unit
4C Rizal Tower Building, Rockwell, Makati City. May pirma ng team leader. Okay? Binura din natin para ang ma-highlight si Marcos Jr. Then mga palangga, first time here in my channel na walang naglakas ng loob na ilabas ito na si Marcos Jr. ay talagang pulboronic noon hanggang ngayon. Right? So dito sa second page, authority to operate. This is from the office of the President from Noynoy Aquino. Pero I doubt it, baka hindi ito nakita ni Noynoy pala. Baka baka hindi nga nakita ni Noynoy ito, but dahil yung kaniyang mga kabinete ay hinarang. Cabinet niya, isa sa cabinet niya, ayon sa ating source, ang humarang nito para hindi ma-raid o mahuli si Marcos Jr. Itong time na to, ayon sa ating informante, langung-langu at halos every night ay nagsisesyon sila dito sa Rockwell na ito. Okay? Authority to operate, control number, date, okay, March 11, 2012. Okay? Number 1, Unit Office, Intelligence and Investigation Service. Type of operation, ayan, surveillance, casing, test buy bust, okay, search warrant, other specify. Duration, 22 hours, okay, this is 10 ng gabi, March 11 of 2012 to 12 March 12, 2012. Okay? Ngayon, nakalagay dito, Area of Operation, NCR, Makati City. Team Leader, Contact Number. Okay? Ito, nakalagay dito yung agent. Alright? Nakalagay yung agent dito and 7 others. So, agent, so 8 sila ang magre-raid. So, ito yung mga information. Vehicle, model number. Ayan. Para kasi nakakaalam nito, alam niya na totoong mga sinasabi ko dito. Hindi gawa-gawa. Ito ang mga kasakyan ng involved nila Kuting, ay yung mga kasabwat nila na nandoon na nagrurumbuhan sila sa Coca-Cola o sa pulburon. Number 1, Mazda, model Mazda 3, black, ZKC, plate number 8. Wag na natin sabihin. Okay? Wag na, wag na sabihin ng plate number. Okay? Toyota Vios, silver, ZBA, may number. Toyota Avanza White ZRU. So nakakilala kay Kuting o sa artistang ito. So you can verify ito. Kayo ang magsasabi kung itong information na to ay legit or not. Okay? Isuzu Crosswind White ZIZ blank blank blank. Okay? Noted by Director 2S. Is it 2S or IIS? Okay? So ngayon mga kababayan, okay? Ito yung sinasabi ni Pangulong Duterte na nakita niyang papel. I think isa ito sa mga papel na mayor pa lang siya kasi 2012 ito. At finorward sa kanya noong siya ay presidente niya. At kaya inilagay si Marcos Jr. na nag-ooperate o nagbabangag-bangag sa pulburon. So ito po ay confidential report from PIDEA, but para sa kalaman ng bayan na si Marcos Jr. na ang sinasabi ko noong 2022, well, hindi naman ako nagsimula, si Pangulong Duterte na may isang presidente na nagsisinghot kasama yung kanyang mga amiga sa Davao City. Diba? Sinabi pa nga ni Pangulong Duterte during the campaign na sa loob ng eroplano sila nagsisesyon. So, totoo, mga kababayan, ang sinabi ni Duterte na si Marcos Jr. noon pa lang, even nung mayor pa lang si Pangulong Duterte, si Marcos Jr. ang presidente ninyo ngayon ay isang bangag, ay isang pulboronic based dito sa PIDEA report na pilit na pinadudukot ni Lisa Satanas, pinadudukot ng gobyernong ito para hindi nyo makita. Pero dahil, mga kababayan, ay gusto nilang targetin ako, hindi gusto, tinatarget na nila, gusto nila akong gurgurin, might as well ilabas na natin sa buong mundo etong report na ito. Actually, na-forward ko na din po ito sa authority dito bago natin binlag. Okay? Ipinorward ko na dahil nga ginigipit nila ako, mga kababayan, gusto nila akong ipagurgor. Remember that? Na i-forward na natin ito para mapagtibay natin
kung gaano kabangag ang buwaka ng inang gobyernong ito. Nasa mga kamay ninyo ang desisyon kung kayo ba ay tatahimik, religious group, people of the Philippines, kung tatahimik kayo na ang presidente ninyo ay isang bangag, ang mga nakapaligid sa kanya ay gusto kayong iharang sa gyerang hindi naman gyera ninyo. Gusto ang mga pamilya ninyo, ang mga anak ninyo ay ibala dyan sa gyerang gusto nilang mangyari dahil gusto nilang pagtakpan ang mga kasinungalingan, ang mga pambababoy nila sa inyo, ang mga pagtaas ng bilihin, ang lahat ng smuggling, lahat ng extraction, involvement ng gobyernong ito. Imagine nyo, paano nga naman hindi si Liz Satanas ang hindi makialam doon sa pagdukot sa mga bata, sa kanyang kasabwat. Okay, na si Chua, marami pang ginagawa tong Satanas na ito. Dahil sila ay bangag. Bakit kayo ngayon inilagay sa alanganin dyan sa kaguluhan, sa China, na pinrovoke ng dutang ng gobyerno ni Marcos Jr., kasabwat ang mainstream media, lahat ng anggulo ng camera na ipalabas sa inyo na kunwari tayo talaga ay binubuli ng China, na pwede namang diplomatic solution ang ibigay ni Marcos Jr. Pero dahil napatunayan ng PIDEA noong panahon ni Noynoy, etong papel na ito na si Kuting ay isang pulburon, kaya kayo isinasalang sa rarara na yan at gustong mategi, magurgur kayong lahat, then it's up to you to get up. And if you want, if you don't ayaw nyo talaga na gusto nyo si Kuting pa rin, you get ready sa gerang gusto nila. Kung gusto nyo magbuwis ng buhay ng walang saysay, sige, ngayon pumunta na kayo doon sa West Philippine Sea, puntahan nyo na at makipagbang-bang-bang na kayo. But this time, mga kababayan, ito ipakakalat ko to sa inyo, ipopost ko to sa TikTok, sa Boljakan Facebook at sa Twitter para makuha ninyo ang kopya at you decide. Hindi dito sa Facebook natin, mga palangga. You know what I mean? Hawak ko to. I know you are excited, but I will post this, ipatrend ninyo ang document na ito. Ito ang isa sa ina-after nila sa akin para ayaw nila akong pagsalitain. Wala ni isa ngayon na nagsasalita sa Pilipinas, even military, na maglakas ng loob na ipalabas ito dahil baka gurgurin ng gobyernong Kuting. I totally understand that. Dahil pinoprotektahan ninyo ang inyong pamilya. Naintindihan ko po yan. Naintindihan ko kayong lahat. Kaya sabi ko, I don't know kung ano ang misyon ko sa mundong ito, na ang kinakabangga po natin na ninyong lahat ay hindi ordinaryong tao, kundi demonyo o mga mafia o mga sindikato na kayang magpagurgur sa akin. And they have the trillion budget, the national budget of the country. Nasa kanila at talagang gusto nila akong igurgur dahil sa mga expose. Pagurgur man nila ako, wala na silang magawa, eto na ang first part ng ating ebidensya. Alright, first part. Huwag kayo masyadong ma-excite sa video. Okay, I'll tell you about it. Mga kababayan, tandaan ninyo. Okay? Na ang may hawak pa ng live na live at iba pa, hindi lang isa. Okay? Mga palangga, ay may threat na. Alam ni Liz Satanas kung sino ang may hawak ng video. So ngayon, nakausap ko siya kanina. Mga palangga, sabi ko sa kanya, kailangan ilabas na natin ito. Magigera na, gigirahin na tayo. Sabi ko na gano'n sa kanya. Ang mga kababayan, ang mga palangga natin dyan, sabi ko sa Pilipinas, ano gagawin? Okay? So, ang nag-iisip pa, sabi ko, gawin na natin ngayon. Kung gusto mo i-save ang bayang ito, gawin na natin. Huwag na natin patagalin. Gustong-gusto ko. Mga palangga, hinahunting na rin siya ngayon. Okay? Ang sabi sa akin, Miss Maharlika. Okay? Ang exact word niya nga sa akin, parating tayo dyan. Okay? Ilalabas din natin. Kaya lang, sabi niya, I have to secure my family and myself. Yun ang sabi niya sa akin. Mga palangga, I cannot force that person right now.
Okay? I cannot force. Pero ito first part pa lang. But the pulboronic is real. Alright? The pulboronic is real. At ito ngayon, sabi niya mainstream. I don't think, we'll see kung kukunin ng mainstream ito. Pwede natin i-forward to sa SMNI. SMNI, if you want to, kung gusto nyong i-cover ito, since nagsimula naman sa akin ito, di ba, i-cover ninyo if gusto nyong i-cover. I-forward ko to sa inyo. Lagay ko sa Facebook ko. Itong galing sa PIDEA. Walang maglakas ng loob na ilabas ito dahil takot sila kay Kuting. Dapat, kay San Marcos Jr. administration, dapat noon pa to inilabas. Pero bakit ni isa? Sa kabila ng mga bakbaka noong 2016 sa election, then 2022, wala kayong hindi ito lumabas. Why? Kasi nung panahon ni Noynoy ay mga kasabwat din ni Lisa Tanas ang ibang cabinet secretaries ni Noynoy. Kaya I think hindi ito alam ni Noynoy. Kasi kung alam ni Noynoy to, lumabas ito. The fact na galit sila sa Marcos, dapat lumabas ito. Pero I don't know, maybe God's intervention, God's will, I don't know kung ano ang plano ng Diyos sa atin, kung bakit ngayon lang ito dapat lumabas. Okay? So doon sa mga, ipopost ko to, don't worry, okay? Itong papel na ito, ipopost natin to sa Twitter mamaya. Abangan ninyo after ko mag-vlog, right there and then, ipopost ko. Huwag kayo palanggang atat. I-forward nyo sa lahat ng pwede nyo i-forward. I-stitch sa TikTok na ito dahil this is a legit. Actually, gumagawa na ng pang-counter ito ang presidential communications. Diba? Nakarating din sa atin, galing din sa loob. Gumagawa na sila ng counter dito sa inilabas natin. Dito nga natin makikita mga kaibigan na kahit pilit pa na tinatago ni Kuting ng Norte